Good day everyone! Meron ngayon akong naisip na lulutuin. I-try ko lang ito. So, meron akong nakita kasi sa social media na easy recipe na pwede nyo ring gayahin. So, kung ano ito, let's go. Pakita ko sa inyo yung ingredients. So, ito ang ating ingredients. Isang gatas, yung dalawang saging, isang mansanas, at saka meron akong cereal. Kasi sa isang tao, good for one person lang ang gagawin natin. Tapos konting harina, dalawang itlog, at saka carrots. So, itong saging, imamas natin. Tapos itong mansanas is i-blend natin with the tomato. So, ayan. So, ayan ang ating ingredients. At saka yung ating tray, ito. So, nilagyan ko na ito ng oil para pag inilagay natin dito hindi siya didikit. So, umpisahan natin ang pagbalat. Balatan ko itong mansanas muna bago natin i-blend. Kasi yung iba hindi na binabalatan yung mansanas. So, para sa akin, gusto ko balatan. Bago natin i-blender. I-blend natin ito kasama ng carrots para maano siya. Para pagka i-kinombine natin dito sa saging. Yung saging hindi na natin ito i-blend. Para pag kinombine natin ito smooth yung pag hinalo natin. So, pwedeng hindi nyo natanggalin yung pwede nyo isama dito. Yung buto, pwede nyo na isama dito sa pag-blend. Ganito lang para madali natin madali siyang madurog pag i-blend. Pag-blend natin kasama yung milk. Sunod natin yung saging. I-mash natin yung saging. Ganda to kasi yung saging sobrang hinog na siya. Para sa akin, hindi ako naglalagay. Pag nagagawa ko ng ganito, hindi ko na nilalagyan ng asukal. Kasi yung saging matamis, yung mansanas matamis, so yung milk meron tong konting tamis, so ayoko maglagay ng asukal. So nasa sa inyo, pagka gumawa kayo ganito, pwedeng nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ng asukal. So i-mash natin. Sobrang hinog na nito, kaya I'm sure na matamis. I-mash natin ito ng maduro siya. Hindi natin ito ilalagay sa plate. Blend natin next. Mag-blend naman tayo ng mansanas at saka ng carrots. I-blend natin to na para mag-smooth siya. Lagyan natin to. Konting tubig tapos yung milk. So, umpisahan natin. Basagin naman natin yung itlog. Dalawang itlog. Ayan. Itlog ito, native na itlog.
natin ang itlog dito sa minash natin na saging. Sunod yung harina. Sunod yung cereal. Tapos haluin natin. Haluin natin siya. Yung tinis lang para mahalo lahat. Lagyan natin ng 1 teaspoon na baking powder. Next, ilagay na natin yung apple at saka carrots. So, maglagay na tayo dito sa pan para i-steam na natin. Ito na, naghanda na ako ng papakuloy natin na tubig. I-steam natin to ng 10 minutes. Tapos i-check natin kasi makikita naman natin pagka luto na, pag tinusok natin ng toothpick hindi siya dumidikit. So 10 minutes lang i-steam natin to. So maglagay na tayo sa tray natin. Lagay na natin ka kumukulo na yung tubig. So, hintayin natin until na maluto siya for 10 minutes. So, ito na guys. Luto na siya. So, tcharan! So, hintayin natin na lumamig siya. Pag malamig na, try natin i-cut. Ayan. Ayan yung aking homemade banana apple cake. Try ko lang na lumamig. Pag malamig na siya, try kong kainin. First time kong gumawa ng ganito. Kasi naman akong gumawa ng mga. Hindi ako mahilig maggawa ng mga ganito-ganito na mga luto-luto na ang kanina. May experiment, diba? Hindi ako sanay. So, first time kong maggawa. Kaya try natin. Try ko mamaya kung okay siya. Kung okay, di malamig na siya, try ko mamaya. So, ito na siya, guys. Ito na siya. Pag malamig na, try ko yung cut. So, ayan. Try nyo rin gumawa ng ganito. Pang partner sa kape. Sa akin kasi, hindi ako mahilig maglagay ng asukal. Kasi matamis naman na lahat. Yung mansanas, matamis. Yung saging, yung gatas, matamis. So, parang sa akin, hindi ko na kailangan ng so, ayun. Hindi naman ako diabetes. So, hindi lang ako mahilig sa matamis. Or depende sa kinakain. Kumakain ako ng chocolate, pero depende sa matamis. Pero pagdating sa mga kangkan, hindi ako mahilig sa, lalo pagdating sa kape, hindi ako naglalagay ng asukal sa kape. So, ito na guys. Try nyo rin gumawa ng ganito. Kaya, pag malamig na, kakainin ko. So, thank you guys sa panunood. Try nyo rin magawa ng homemade banana apple cake para hindi na natin kailangan bumili. So, thank you sa panunood. Bye!